Disclaimer: This content is intended for mature audiences only. Viewer discretion is advised. Ang kwento ay nagsisimula sa isang payak, ngunit makulimlim na bayan kung saan matatagpuan ang lumang pampublikong paaralan ng Santa Regina Elementary School. Sa unang tingin ay karaniwan lamang ito, may mga lumang gusali, bakod na kalawangin at playground na tila hindi na ginagamit. Ngunit sa likod ng karaniwang anyo nito ay may nakatagong misteryo na halos walang nakakaalam. Ang pangunahing tagapagsalaysay ng kwento ay si Elia, isang 12 anyos na estudyante sa grade 6. Mapagmasid si Elia, tahimik, ngunit matalino at likas na mausisa. Kasama niya ang matalik niyang kaibigang si Emil, na medyo matatakutin, ngunit laging sumusunod kay Elia kahit saan. Nagsimula ang lahat ng mapansin ni Elia na may mga bata sa kanilang paaralan na bigla na lamang nawawala. Una ay si Marco, isa sa pinakamabait at pinakamaingay sa klase. Sumunod ay si Ana, na huli nilang nakitang umiiyak sa likod ng silid-aralan. Ang mga guro ay laging may paliwanag, lumipat na sila ng tirahan, o inilipat na sa ibang paaralan. Pero para kay Elia, may mali. May kakaiba. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Elia na sa tuwing may nawawalang bata, may mabahong amoy na lumalaganap sa isang partikular na bahagi ng paaralan, ang lumang science building na matagal nang hindi ginagamit. Sabi-sabi ng mga guro, ito raw ay ipapasara na, ngunit may mga gabi na may nakikita silang ilaw mula sa loob at may mga aninong gumagalaw sa madilim na bintana. Isang araw, napilitan si Elia at Emil na magtago sa ilalim ng hagdan ng building nang habulin sila ng galit na janitor. Doon nila narinig ang dalawang guro na nag-uusap tungkol sa susunod na isasalang. Nang umalis ang mga ito, sinundan nila ito mula sa malayo at nagtungo sa isang bahagi ng paaralan na hindi nila kilala, isang silid na nakatago sa ilalim ng auditorium. Dito unti-unting nabuksan ang mga tanong sa kanilang isipan, sino ang pinapakain? Kanino? At bakit parang normal lang ito para sa mga guro? Sa unang bahagi pa lamang ng kwento, ramdam na ang bigat at tensyon. Unti-unting nakikilala ang mga pangunahing karakter, ang lugar, at ang kasindak-sindak na atmosfera ng paaralan. Isinasalaysay sa mga pahina ang marahang pagkawala ng inosente, ang katahimikang puno ng sigaw, at ang mga matang laging nakamasid sa dilim. Pagkatapos ng hindi inaasahang pagkatuklas ni Elia at Emil sa kakaibang silid sa ilalim ng auditorium, hindi na nawala sa isip nila ang kanilang nakita at narinig. Buong magdamag silang hindi nakatulog, bawat kisap mata, bawat ingay, ay tila anino ng mga gurong kanina lamang ay tila mga demonyong nagtuturo sa dilim. Kinabukasan, halos hindi kumibo si Emil. Tahimik itong nakaupo sa kanyang upuan, tulala at tila wala sa sarili. Si Elia naman ay hindi mapakali. Gusto niyang bumalik sa lugar na iyon, hindi para sa kasiyahan, kundi para sa katotohanan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano yung sinasabi nilang isusunod? At sino ang sinusunod nila? Sa ikalawang bahagi ng istorya, mas lalalim pa ang pagsisiyasat ni Elia at Emil. Sa tulong ng isang lumang mapa ng paaralan na nakita nila sa library, natuklasan nilang ang silid sa ilalim ng auditorium ay dating pantry ng paaralan, panahon pa raw ng mga Kastila. Pero bakit ito sarado? At bakit may mga bagong kagamitan sa loob? May ilaw, may malamig na temperatura, at may matinding amoy ng hilaw na karne. Ang unang pagpasok nagplano sina Elia at Emil ng isang lihim na misyon, pumasok sa silid sa gabi, pagkatapos ng klase. Nagkunwari silang sumama sa cleaning duty para makalibot sa school hanggang sa paglubog ng araw. Naghintay sila sa likod ng stage ng auditorium hanggang tuluyang walang tao. Tanging ang hangin lang ang naririnig, humahampas sa mga basag na bintana. Gamit ang dalang flashlight at bag na may mga gamit, tali, kutsilyo, notepad, at biskwit, dahan-dahan silang bumaba sa lumang hagdan. Nanginginig ang mga tuhod ni Emil habang si Elia ay pilit na nagpapatatag ng loob. Nakita nilang may pinto na bakal sa ilalim ng auditorium, may keypad na mailimang buton. Ngunit dahil sa nakitang guro dati, alam nila ang code, 1932. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanila ang malamig at mapanghing hangin. Ang silid ay may malalaking freezer, ilang surgical tools sa isang mesa, mga test tubes, at mga lalagyan may mga piraso ng katawan. Mga bata. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi tila isang sistematikong pagproseso ng laman ng tao.
Mga dokumento ng katotohanan sa isang drawer, nakakita si Elia ng mga folder na may pamagat, Batch 1, Grade 4 Batch 2, Grade 5 Rejected, Deformities Prepared, for Master Use. May mga litrato ng mga batang kakilala nila, pati si Marco at Ana. Lahat sila ay nakuhanan ng larawan sa huling araw bago sila nawala. Sa bawat litrato may marka sa liig o likod ng ulo. Sa isang sulat kamay na memo, may nakasulat, siguraduhing walang makakalabas na impormasyon. Ihanda ang katawan sa loob ng 24 oras. Hindi dapat malaman ng publiko. Ang halimaw na hindi nakikita sa dulo ng silid ay may isa pang pinto. Sa lakas ng kabog ng dibdib nila, hindi na nila binuksan iyon, ngunit mula rito ay may naririnig silang tunog parang humihinga. Mabagal. Malalim. At parang gutom. Bigla silang napalingon nang may marinig silang yapak sa itaas, may paparating. Dali-dali silang lumabas mula sa silid, iniwan ang pinto na naka-unlock para makabalik. Umakyat sila at nagtago sa ilalim ng stage. Ang narinig nilang boses ay kay Teacher Rina, isa sa pinakagalang-galang sa buong paaralan. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang malaking itak at isang sako na gumagalaw. Bunga ng katotohanan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling bumalik sa eskwela sina Lia at Emil nang hindi takot. Ngunit mas malinaw sa kanila ngayon na hindi sila dapat manahimik. Kailangan nilang may gawin. Gusto ni Lia na magsumbong sa mga pulis, pero paano kung kasabwat din ang mga iyon? Lahat ng nagsumbong noon, ayon sa kwento, ay nawala na rin. Sa huli ng bahaging ito ng kwento, nagsisimula ng magbago ang karakter ni Lia. Mula sa pagiging mausisang bata, unti-unti siyang nagiging matapang at determinado. Si Emil naman, bagamat takot, ay nagsisimula ring maniwala na sila lamang ang natitirang pag-asa ng mga bata sa paaralan. Sa bahaging ito, mas lalalim pa ang dilim ng katotohanan. Matapos matuklasan ni Lia at Emil ang mga kagimbal-gimbal na nilalaman ng silid sa ilalim ng auditorium, ngayon ay isisiwalat kung sino ang tinatawag na Master, at ano ang tunay na layunin ng pagpatay at paghahain sa mga bata. Simula ng sagot, muling bumalik sina Lia at Emil sa paaralan kinabukasan. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam na nila ang malamig na mga tingin ng ilang guro. Parang may nakakaramdam na sa kanilang nalaman. Lalo na si Teacher Rina, na sa tingin ni Emil ay hindi na umingiti gaya ng dati, kundi tila may bantang nakatago sa bawat sulyap. Nagdesisyon si Lia na balikan ang mga dokumentong nakuha nila kagabi. Inilagay niya ito sa isang tagong compartment ng kanyang bag, pero sa paglipas ng araw, may kakaibang pangyayari, isa na namang estudyante ang nawala. Si Lee, nakahapon lang ay naglaro pa sa playground. At bago ito mangyari, nakita ni Emil na kinausap siya ni Principal Mang Ordonez. Nagsimula ng mabuo sa isip ni Lia ang pattern. Ang mga nawawala ay laging mga batang walang pamilya sa bayan, mga ulila, mga inabandona, o mga batang pinatira lang pansamantala sa mga kamag-anak. Lahat sila ay walang maghahanap. Ang nakalulungkot na katotohanan sa muling pagbabalik sa lumang silid kinagabihan, nakita nila ang mga bagong folder na may mga bagong pangalan, kasama si Lee. Ngunit ang mas ikinagimbal nila ay ang isang makapal na journal na naglalaman ng ritual at utos mula sa tinatawag nilang i-master. Nasa journal ang mga sumusunod, ang laman ng inosente ay may pinakamatamis na espiritu. Ihain ito tuwing ika-negatibo 15 ng buwan. Dugo sa palad, puso sa plato, at kaluluwa sa kandila. Ang master ay hindi tao. Siya ay tagapaghiganti, tagabantay at tagapagsustento ng kapangyarihan. Ang sinumang hindi tatalima ay magiging alay din. May mga larawan ng simbolo sa pader, isang pabilog na mata na may 12 ngipin. Sinasabing ito raw ang sagradong anyo ng Keymaster. Sa ibang pahina, may tala ng mga dating ritual, kung saan ang ilang guro ay isinakripisyo rin bilang parusa. Ang mga batang hinahain ay hindi basta pinapatay. May proseso, iniinom muna ang kanilang dugo sa isang iseremonya ng pagpasok, at pagkatapos ay kinukuha ang kanilang puso na inihahain sa altar. Ang sekta ng liwanag ipinapakita rin sa journal ang pinagmulan ng lahat. Mahigit 45 taon na ang nakalipas, ang Santa Regina Elementary ay halos magsara dahil sa kakulangan ng pondo at mga estudyante. Isang gabi, lumapit sa dating prinsipal ang isang matandang lalaki na may alok, ililigtas ko ang inyong paaralan kapalit ng ilang kaluluwa kada buwan. Tinawag nila ang grupo nila bilang isekta ng liwanag, isang mapanlinlang na pangalan.
Ginamit nila ang anyo ng relihiyon at sakripisyo upang mapanatili ang yaman at koneksyon ng paaralan. Ipinangako ng Key Master na habang patuloy ang pag-aalay, mananatiling buhay at ligtas ang mga miyembro. Dito na nagsimulang itaguyod ang bagong sistema. Kada taon, may target na 6 na bata. Kung hindi makumpleto, may guro o empleyado ang isasakripisyo. Walang pwedeng tumanggi. Ang pagtanggi ay nangangahulugang kamatayan. Binaliktad na moralidad, lalong lumalalim ang takot ni Emil. Hindi niya na alam kung kanino pa sila pwedeng lumapit. Ang buong paaralan, mga guro, principal, janitor, librarian, tila lahat kasabwat. Maging ang mga simpleng tagabantay ng gate ay hindi rin nagtatanong kapag may dalang sako ang mga guro. Parang normal na sa kanila ang ganitong gawain. Lalo namang umiinit ang determinasyon ni Leah. Sabi niya, kung wala tayong gagawin, tayo ang susunod. Tayo ang susunod na ihahain. Nagpasya silang kumuha ng litrato ng journal, mga freezer, at mga piraso ng katawan gamit ang luma, ngunit gumaganang cellphone ni Emil. Unang tangkang tumakas, nagplano silang tumakas kinabukasan. Gusto nilang isumbong ang lahat sa media o kahit sa ibang barangay. Ngunit bago pa man sila makalabas ng paaralan, biglang dumating si Teacher Rina at hinarang sila. Maamo pa rin ang mukha nito, ngunit malamig ang mga mata. Emil, Leah, gusto ko lang kayong kausapin, ani Teacher Rina. Ligtas pa kayo ngayon, pero kung ipagpapatuloy nyo to, baka hindi nyo na makilala ang sarili nyo sa salamin. Ang sabi ni Leah, alam na namin ang lahat. Hindi kayo makakaligtas habang buhay. Ngunit imbes na magalit, umiti lang si Teacher Rina. Tingnan natin kung gaano kayo katatag kapag narinig nyo na kung sino talaga ang master. Pagdating ng araw ng pagpili sa pagtatapos ng bahaging ito, nalaman nila na may paparating na ritual sa loob ng 3 araw, ang araw ng pagpili. Lahat ng estudyante ay isa sa ilalim sa check-up kuno, ngunit sa totoo ay pinipili kung sino ang may pinakamalinis na espiritu, iyon ang iaalay. Ang masaklap, isa sa kanila ay tiyak na kabilang sa listahan. Pagkukunwari ng paaralan 1 linggo bago ang ritual, ipinahayag ng prinsipal na magkakaroon ng e-health check-up para sa lahat ng estudyante. Ito raw ay proyekto ng lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng mga bata. Ang mga magulang ay hindi pinayagan pumasok. Ayon sa liham na ipinamigay, pakiusap, huwag nang samahan ang inyong anak. Kami na po ang bahala. Ngunit para kina Leah at Emil, alam nila ang totoo, ito ang proseso ng pagpili. Sa bawat bata, sinusuri ng doktor na hindi naman nila kilala ang pulso, mata at balat. Ngunit ang talagang tinitingnan ay kung gaano kalinis ang kaluluwa ng bata, ayon sa mga pamantayang sila lang ang nakakaalam. Habang pinapapila ang lahat sa klinik, si Emil ay halos hindi na makagalaw sa takot. Paano kung ako ang mapili? Tanong niya kay Leah. Ang sagot ni Leah, hindi ka nila makukuha. Hindi nila tayo maunahan. Ang markang hindi nakikita sa mismong araw ng e-check-up, napansin ni Leah na ang mga batang pinapasok sa isang partikular na silid ay lumalabas na tila tulala. Para bang may ginawa sa kanila na hindi lang physical. Nakita niya si Ken, kaklase nila, na matapos dalhin sa loob, ay lumabas na parang walang emosyon. Hindi man lang siya tumugon ng tawagin ni Leah. Ilang oras pagkatapos ng check-up, nalaman nilang ang mga napili ay palihim na binigyan ng marka. Isang maliit na bilog na pula sa batok, hindi halata sa karaniwan. Ayon sa journal na nakuha nila dati, ang markang ito ay nakikita lamang ng mga kasapi ng sekta at ng Key Master kapag dumating na ito para sumingil ng handog. Ginawa ni Leah ang lahat para tingnan ang sarili at si Emil, wala silang marka. Ngunit nang suriin niya ang ibang bata, nakita niya ang marka sa liig ni Mira, isang grade 3 na ulilang bata na dating kaibigan ni Anna. Ang mas ikinagulat niya, may marka rin si Emil. Pananabik ng mga guro sa mga susunod na araw, nararamdaman na ni Leah ang kakaibang sigla ng mga guro. Si Teacher Rina ay parang mas maaliwalas ang mukha, tila sabik sa paparating na selebrasyon. Si Principal Ordonez ay biglang naging mas mapagbigay, namimigay ng candy at libreng pagkain sa kantin. Ngunit ang lahat ng ito ay pakitang tao lamang. Ang buong paaralan ay naghahanda para sa isang key school assembly daw, ngunit ang totoo, iyon na ang gabi ng sakripisyo. Ipinatawag lahat ng estudyante na mag-overnight sa paaralan para sa team building event. Lihim na nakarinig si Emil ng pag-uusap ng 2 guro,
kompleto na ang 5. Huwag nang madagdagan para hindi mapansin. Siguraduhin mong handa ang altar mamayang gabi. Desperadong plano, pilit na kinumbinsi ni Leah si Emil na tumakas na. Ngunit paano kung may mga bantay sa labas? Paano kung makuha nila si Emil bago sila makalayo? Wala na silang oras. Napilitan si Leah na makipag-ugnayan kay Teacher Marie, ang isa sa mga gurong tila hindi kasali sa sekta. Isang beses ay nakita niyang umiiyak ito habang nakatitig sa mga larawan ng mga nawawalang estudyante. Inabangan niya ito sa faculty room. Ma'am, alam ko ang ginagawa niyo. Alam ko kung anong meron sa ilalim ng auditorium. Tulungan niyo po kami isauna, nagtanggi si Teacher Marie. Hindi mo alam ang pinasok mo, Leah. Hindi mo kayang kalabanin iyon. Ngunit nang sabihin ni Leah na kasama si Emil sa mga may marka, tuluyang bumigay si Teacher Marie. Magsuot kayo ng kulay gray. Huwag kayong magsalita. Pumikit kapag dumaan ang nilalang. At huwag ninyong titingnan ang mata niya. Ibinigay niya ang susi sa isang lumang exit door sa likod ng science lab, tanging lagusan palabas kapag nagsimula na ang seremonya. Ang gabi ng sakripisyo, dumating ang gabi. Lahat ng estudyante ay pinatulog sa gymnasium. Ngunit sa bandang hating gabi, tinawag ang 5 estudyanteng may marka, kasama si Emil. Ayon sa tagubili ni Teacher Marie, sumama si Leah na nakasuot din ng gray, tahimik at hindi pinapansin. Dinala silang lahat sa silid ng pag-aalay sa ilalim ng auditorium. Naroon ang altar, ang mga kandila, ang mga simbolo sa pader. Sa gitna, isang itim na bilog sa sahig ang nagsimulang kumislap. Isa-isa, pinapapunta ang mga bata sa altar. Umiiyak si Mira. Si Emil ay tahimik, nanginginig. Si Leah ay nananatiling nakayuko, umaasang hindi siya mapansin. Pagdating ng master, biglang lumamig ang hangin. Nagsimulang umilaw ang pulang kandila sa paligid. At mula sa itim na bilog, may umangat, isang nilalang na hindi maipinta sa salita. Walang tiyak na anyo. Parang usok na may mata. Parang laman na may mga kuko. Parang gutom na hindi tao. Lahat ng guro ay lumuhod. Ang mga batang may marka ay hindi makagalaw. Ang nilalang ay dumaan sa harap nila at sinimulang amuyin ang bawat isa. Nang mapatapat ito kay Leah, tumigil ito ng ilang segundo, pero nagpatuloy rin. Nang dumating ito kay Emil, tumigil ito ng matagal. At bigla itong umungol. Hindi ito hudyat ng pagpili, kundi tanda ng galit. Sa pagsisimula ng ika-5 bahagi, bumigat na ang gabi. Ang E-Master ay naroroon na, gumagala sa loob ng silid ng pag-aalay, at ang mga guro ay nakaluhod sa takot at debosyon. Ngunit sa halip na kaagad lumamon o pumili, tumigil ito kay Emil at tila nag-iba ang ihip ng ritual. Ito ang bahagi kung saan malalaman ang mas malalim na koneksyon ni Emil sa kabuuang ritual, at kung bakit tila hindi siya ordinaryong bata. Ang pagtigil ng ritual sa harap ng lahat, tumigil ang Keymaster sa harap ni Emil. Ang usok nitong katawan ay bumalot sa paligid ng bata, na para bang sinusuri siya. Si Emil, bagamat nanginginig, ay hindi nagpakita ng takot gaya ng inaasahan. Lahat ng mga batang pinipili noon ay agad nawawalan ng malay. Si Emil, nakatingin sa nilalang. Napansin ito ni Leah. Hindi siya sigurado kung anong pinanggagalingan ng lakas ni Emil, ngunit may kakaiba rito. Sa gitna ng katahimikan, biglang umungol ang E-Master, hindi sa pagkagalit, kundi sa pag-aatubili. Parang hindi ito sigurado kung kukunin ba si Emil o hindi. Nagtinginan ang mga guro. Si Teacher Rina ay lumapit at bumulong sa halimaw ng isang salitang hindi naintindihan ni Leah, isang wikang matanda at mapanganib. Ngunit sa halip na kumalma, lumakas ang pag-ungol ng nilalang. Nagdilim ang paligid. Kumislap ang mga kandila. At saka naglahong bigla ang halimaw, kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw. Pagkakagulo sa ritual, nagkagulo ang mga guro. Hindi ito nangyari dati, sigaw ni Principal Ordonez. May mali. At sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Leah ang pagkakataon. Hinawakan niya si Emil at sabay silang tumakbo palayo sa altar. Nagliwanag muli ang ilang kandila, ngunit sa gitna ng pagkabigla ng mga kasapi ng sekta, hindi sila napansin agad. Mula sa gilid ng silid, lumitaw si Teacher Marie, may dalang maliit na bomba ng usok, isang distraction para makatakas sina Leah at Emil. Sa labas, bilis, bulong nito.
Nakababa sila sa lumang science lab kung saan naroon ang tagong exit na sinabi ni Teacher Marie. Habang papatakas, nagtanong si Elia kay Emil, bakit hindi ka kinuha ng master? Anong meron sa'yo? Pagkilala sa sarili sa labas ng paaralan, nagtago sila sa lumang bodega ng isang abandonadong bahay. Doon, sa ilalim ng dilim at katahimikan, nagsimula ng magsalita si Emil na matagal nang itinatago ang isang lihim. Hindi ko ito sinasabi kahit kanino, Lia. Pero minsan, may mga panaginip ako na parang totoo. Parang ako yung nakikita ko sa gitna ng altar. Pero hindi bilang alay, kundi bilang tagamasid. May boses na tumatawag sa akin gabi-gabi. Minsan hindi ko na alam kung panaginip o gising ako. Ibinunyag ni Emil na ilang araw bago pa man mangyari ang araw ng pagpili, na panaginipan niya ang mismong seremonyang iyon. At sa panaginip na iyon, siya raw ang nagsalita sa harap ng master. Hindi niya maalala ang eksaktong mga salita, pero ang pakiramdam ay hindi siya isang biktima, kundi isang pinili rin ng ibang layunin. Lahi ng mga tagabantay habang nakaupo sa gilid ng bintana ng lumang bodega. Nabalikan ni Elia ang isang pahina sa journal ng sekta na hindi niya masyadong binigyan ng pansin noon. Sa bawat panahong ipinanganak ang isang tagabantay, titigil ang master at susubukin ang kanyang dugo. Kung siya ay tunay na may dugong tagabantay, hindi siya maaaring kainin. Sa halip, siya ay hihintayin upang maging susunod na tagapamagitan. Lumingon siya kay Emil. Emil, baka ikaw yon. Baka hindi ka dapat alay. Baka ikaw ang susunod na tagapamagitan nila? Ngunit ang mas nakakagulat, hindi alam ni Emil kung alin siya sa dalawa, alagad o kalaban. At higit pa riyan, wala siyang kontrol sa kanyang mga panaginip, sa mga salita sa isip niya, o sa kakaibang lakas na minsan niyang nararamdaman kapag siya ay galit. Bagong banta, ang mga bata ng dilim habang nagtatago sila, napansin nilang may ilang bata mula sa paaralan ang gumagala sa paligid, pero hindi normal. Ang mga batang may marka pero hindi na sakripisyado ay tila binuhay muli bilang mga alagad ng master. Mapuputla ang mga mata. Tahimik. Tila wala sa sarili. At isa sa kanila, si Mira. Hindi nila kilala sina Lia at Emil. Pero basta makita sila, agad silang tumatakbo papalapit, tila may layuning hulihin sila. Takbo sina Lia at Emil sa masukal na kagubatan sa likod ng bodega. Pagpapasya ni Lia sa kalagitnaan ng pagtakas, napagtanto ni Lia na hindi na sapat ang pagtatago. Kailangan nilang bumalik. Kailangan nilang tapusin ang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi na sapat ang pagtatago ng mga litrato o ebidensya. Kailangan nilang wasakin ang ugat ng lahat ng ito, ang altar, ang puok ng master, ang buong kulto. Ngunit alam niyang hindi nila ito kayang mag-isa. Kailangan nila ng kakampi. At ang tanging taong posibleng makatulong. Si Tatay Elias, ang dating janitor ng paaralan na matagal nang naglaho at pinaniniwala ang isa sa mga unang tumutol sa sekta. Ang Santa Regina Elementary School ay tila naglaho sa lupa. Matapos ang pagputok ng altar at ang pagbagsak ng gusali, katahimikan ang sumakop sa paligid. Wala nang tunog ng sigawan, walang ritual, walang master. Ang dilim ay nawala at ang hangin ay gumaan, parang muling huminga ang lupa matapos ang matagal na pagkakagapos. Ngunit sa katahimikang iyon, may tanong na bumabalot kay Elia, nasaan si Emil? Ang pagmulat na gising si Elia sa loob ng lumang silid-aklatan, ang tanging bahagi ng paaralan na hindi gumuho. Sa tabi niya ay si Tatay Elias, sugatan ngunit buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-asa. Ligtas ka, sabi ni Elias, at higit pa ron ligtas na ang mga bata. Tumingin si Leia sa paligid. Wala na ang altar. Wala na rin ang mga itim na kandila. Ang mga simbolo sa sahig ay naglaho, parang binura ng ulan. Sa may labas ng bintana, nakita niya si Mira, buhay at malusog, yakap ng kanyang mga magulang na umiiyak sa tuwa. Pero, si Emil, tanong ni Elia, nanginginig ang boses. Pagkawala ni Emil, wala si Emil. Hindi siya natagpo ang patay, sugatan o buhay. Para bang isinama siya ng altar sa pagbagsak nito. Ayon kay Elias, ito ang kabayaran ng huling sakripisyo. Ang bitak kung saan inihulog ni Emil ang banal na abo ay tila portal, at iyon ay sumara na habang siya'y naroroon. Hindi siya patay, ani Elias, ngunit hindi na siya sa mundong ito. Lalong sumidhi ang bigat sa dibdib ni Elia.
Ngunit sa kanyang bulsa, may naiwan, isang piraso ng papel na tila isinilid ni Emil bago ang ritual. Kapag bumalik ka, sabihin mong hindi ako naging masama. Pinili ko lang na lumaban gamit ang anino ko. Pagbubunyag ng katotohanan matapos ang insidente, sinimulan ang investigasyon ng lokal na pamahalaan. Ang mga natitirang guro ay natagpuang wala sa tamang pag-iisip, paulit-ulit na inuusal ang mga salitang siya ay darating. Ngunit wala nang ibang ebidensya ng kulto maliban sa mga kwento ng mga batang naligtas. Si Elia ay naging pangunahing testigo. Nagsalita siya sa harap ng media, ng simbahan at ng mga paaralan. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga batang ginagawang alay, ang altar at ang sekta. Marami ang nagduda. Pero mas marami ang naniwala, lalo na ang mga magulang ng mga batang nawawala. Ang Santa Regina ay ipinasara at ginawang pambansang memoryal para sa mga batang biktima. Ang bagong simula ni Elia pagkalipas ng ilang buwan, bumalik si Elia sa normal na buhay. Ngunit hindi na siya kailanman magiging gaya ng dati. Siya na ngayon ay tagapagtanggol ng mga batang tinatahimik, ng mga lihim na gustong itago ng mga institusyon. Nagsimula siyang sumulat ng libro, ang mga aninong kumakain sa araw. At sa bawat pahina, inaalay niya ito sa isang taong hindi na bumalik kay Emil. Mga panaginip ni Elia sa gabi, madalas mapanaginipan ni Elia ang gusaling gumuho. Ngunit hindi ito madilim kundi po ng liwanag. Nakaupo si Emil sa isang silyang gawa sa liwanag at nakangiti siya. Hindi ako nawala, Lia. Ako ay bahagi na ng liwanag. At kung sakaling bumalik ang dilim, alam mo na kung paano lalaban. Sa panaginip, isinusulat ni Emil sa sahig ang salitang ibalik, hudyat marahil ng muling pagkikita o babala sa maaaring bumalik na panganib. Ang lihim na naiwan isang araw, dumating sa bahay ni Elia ang isang matandang lalaki, tila taga-simbahan o pari. May dala siyang isang lumang kahon. Ipinasa niya ito kay Lea na may kasamang liham, ito ay natagpuan sa ilalim ng silid-aklatan. Sa palagay namin para ito sa iyo. Binuksan ito ni Elia. Sa loob ay isang piraso ng bato mula sa altar, ngunit hindi itim. Ito ay maputi, parang naging abo na naging kristal. Hawak din nito ang isang sulat kamay ni Emil, ang kadiliman ay hindi nawala. Natutulog lamang ito. At kung muling magising, ang kwento natin ang magiging liwanag ng iba. Ang tunay na halaga ng sakripisyo mula sa pagkawasak ng sekta, lumitaw ang isang pambansang kilusan laban sa mga kulto, mga pang-aabuso sa paaralan, at mga kasunduang sinasakripisyo ang inosente. Si Elia ay naging mukha ng laban, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang nailigtas niya, hindi lang sarili niya, kundi ang kinabukasan ng maraming bata. At kahit wala si Emil sa tabi niya, ang bawat hakbang niya ay may gabay, mula sa isang aninong hindi sumuko sa liwanag. Huling mensahe sa huling pahina ng kanyang libro, isinulat ni Elia ang pinakamahalagang leksyon na kanyang natutunan, hindi lahat ng dilim ay dapat katakutan. Minsan, ang dilim ang bumabalot sa isang taong gustong iligtas ang iba sa mas malaking kadiliman. At kung merong isang taong nagsakripisyo upang buwagin ang kadena, dapat tayong manatiling mulat. Para hindi na ito muling mangyari.